What's up mga lods? Welcome back to my channel. Sana magustuhan nyo po ang video na to. Solo Leveling Chapter 17 to 18. At huwag nyo po kalimutan mga lods mag-subscribe, like, at share. So without further ado, let's jump into the video. Alarm. You have slain Swamp's ruler, Blue Poison Fang's Resaka. Natalo nga ni Song Jinwoo ang boss ng Instant Dungeon. Dahil sa intense na labanan, punit-punit ang damit ng bida natin mga lods. At isa pa, nasira ang kakabilin niya lang na espada. Pagod at masakit din ang katawan nito. Pero nakakuha naman ito ng bagong weapon na mas maganda pa ang quality kaysa nung kay Kim Sang-shik. Item, Rasaka's Fang. Item class, C. Type, Dagger. Attack plus 25. Effect, Paralyze. Effect, Bleed. Item, Rasaka's Venom. Item class, A. Type, Potion. Effect, Rasaka's Scales. Minus 20% physical damage taken. Effect, Weakened Muscles. Minus 35 strength. Alarm, the boss has been slain. The dungeon's interior will revert to normal. Unti-unti na ngang bumalik sa normal ang paligid. Sa wakas, nakahinga na rin ng maluwag ang ating bida mga lods. Agad naman itong naglakad palabas ng station. Habang sa labas ng station, may nakasalubong ng ating bida na sundalo. At nagtaka ito kung saan galing ang ating bida. Nagtanong ang ating bida kung ano ang nangyayari. Nagtanong pabalik ang sundalo kung ito ba ay isang hunter. Ang sagot naman ng ating bida ay oo, at tinuro ng sundalo ang daan. Laging tanong ng ating bida kung ano ang nangyayari. Nagkaroon pala ng dungeon break. Tugon naman ng sundalo, nagawa na daw ng paraan ang mga monsters, maliban lang daw sa isa. Naramdaman naman agad ni Jinwoo ang monster, dahil nga tumaas na ang sense stats nito. Agad-agad nalaman ni Jinwoo na ang monster na ito ay ang boss. Tumumo agad ang ating bida upang tingnan ito. Pinagtutulungan ng mga E-rank at D-rank hunters ang boss monster. Ngunit nahihirapan sila dahil napakatibay ng depensa nito. Dagdag mo pa ang mga civilian na imbis na mag-evacuate, nakuha pa nitong mag-picture taking. Tuloy pa rin ang bakbakan ng mga hunter laban sa boss monster. Sumisigaw na ng healer ang tank dahil nahihirapan na sila i-sustain ang depensa. Dahil hindi nga nila nadadamage ang boss sa tindi ng depensa nito. Nahihirapan talaga ang mga hunter mga lods dahil napakataas ng depensa ng dungeon boss. Pansin din ng ating bida na hindi umuubra ang kanilang strategy dahil mababa din ang mga rank ng mga ito. Napansin ni Jinwoo na sa mga healer, andun pala si Johei. At sa napapansin niya, hindi pa rin ito nakaka-recover sa double lair dungeon incident. Na kahit naman ng ating bida mga lods, meron ding trauma dun sa nangyari sa double lair dungeon incident. Sinusubukan ni Johei na mag-concentrate sa pag-heal, ngunit talagang dinadalaw siya ng takot sa nangyari sa nakaraan. Ngunit sa ating bida mga lods, napagpasyahan niya na dapat ma-overcome niya na ito. Naganda si Jinwoo sa pag-atake. Wika ng ating bida na sa D-rank ang boss na ito. Kumpara sa boss ng nakalaban niya sa instant dungeon, mas mababa ito ng isang rank. Kailangan niya lang masira ang depensa nito. Kaya bumuelo ang ating bida at binato ang kanyang putol na espada na napakalakas patungo sa boss monster. Habang abala ang mga hunter sa pakikipaglaban sa boss dungeon, pasikretong naibato ng bida natin ang putol na espada ng napakalakas
at tinamaan nga ito. Halos maubusan na ng magic ang mga healer at nalalagay na sa peligro ang buhay ng tank. Maya-maya napansin ng leader ng attack force na tila may sumabog sa bandang ulo ng boss monster. Sigaw ng iba na gumagana na daw ang kanilang atake at napatumba nga nila ang dungeon boss. Hindi makapaniwala ang leader ng attack force dahil alam niya na kani-kanina lamang hindi gumagana ang kanilang mga atake sa boss dungeon. Nakita ng kapitan na wasak ang ulo ng dungeon boss at napatanong ito kung paano ito nangyari. Nakita ng kapitan ang espada na ginamit ng bida natin mga lods at di siya makapaniwala na ito ang dahilan kung bakit nila natalo ang dungeon boss. Kaya nagtanong siya sa sundalo sa kanyang likuran kung sino ang naghagis ng putol na espada. At sagot nito na merong hunter sa banda roon. Ngunit wala na silang makita dahil agad-agad namang umalis ang bida natin mga lods. Hindi inaasahan ng bida natin mga lods na mapapatumba niya yung dungeon boss in one strike. Samantala napansin pala ni Joey na andun si Jinwoo. Status: Name: Song Jinwoo. Level: 18. Job: None. Fatigue: 72. Title: Wolf Slayer. HP: 2200. MP: 350. Strength: 48. Agility: 27. Vitality: 27. Intelligence: 27. Sense: 27. Remaining points: 0. Kinabukasan sa ospital, sinimula ng ating bida ang kanyang daily quest. Makikita niyo mga lods, ang laki na ng pinagbago ng katawan ng ating bida, lalo na itong lumakas. Biglang pumasok ang nurse ng ating bida mga lods at ito ay nabigla. Dahil nakita nito ang bato-batong katawan ng ating bida mga lods at halatang ito ay nahihiya at kinikilig. Napawaw na lang ito at sabay tanong kung ngayong araw ba lalabas ang ating bida sa ospital at maaari bang hingin ang kanyang phone number. At napaisip ang ating bida na baka meron lang mga test results na isisend sa kanya. Kaya binigay niya na lang din ito. Sa bahay ng ating bida, naghahanda si Jin na papuntang eskwelahan at tinanong si Jinwoo kung pupunta din ba ito. Napansin ni Jin na nagbago ang katawan ng ating bida kaya napatanong kung nagwo-workout ba ito. Paminsan-minsan, sagot naman ng ating bida. Naging matipuno daw ito at tumangkad, wika ni Jin Ah. Stop talking nonsense at magdala ka ng payong, sabi ni Jinwoo. Wala na itong nagawa at tumuloy na lang papuntang eskwelahan. Tiningnan ni Jinwoo ang kanyang daily quest at nagpa siya itong mamaya na gagawin ang 10 km sprint. Napansin nga ng ating bida na lumaki nga ang kanyang mga muscles. Baka nga epekto daw ito sa kanyang stats dahil nilagay niya ang kanyang mga points sa strength. Huwag naman daw umabot sa punto ng katawan niya ay kagaya ng iniisip niya. Kaya ina-analyze niya kung paano niya i-distribute yung mga points para magkaroon ng balance yung stats niya. Kaya inassign niya na ang lahat ng remaining points. At bigla nag-ring ang kanyang telepono. At tumawag pala ang may-ari ng kanyang apartment dahil magjuju na ang kanyang rent. Agad namang nagpaliwanag si Jinwoo dahil nga daw na ospital siya pagkatapos nung last raid. At isisend niya na lang daw ang kanyang bayad. Napaisip si Jinwoo kung isa na daw siyang double awakener, mabilis na lang siya makakahanap ng pera. At kung patuloy din siya nalalakas ng ganito kabilis, di magtatagal magiging isa din siyang top rank hunter. The higher the experience, the higher the rank, ika nga. Para makatalo ng high rank monster, kailangan mo ring pumasok sa high rank dungeon. Dahil mataas ang kompetisyon sa D rank or E rank gates, nahihirapan din ang mga hunter na sumali ng guild. Ang guild ni Jinwoo ay rank E.
Sa mga katulad niya na hindi pa naka-experience mag-raid ng mas mataas pa sa D rank, ito ay mas mahirap na sitwasyon para sa kanila. Napaisip si Jinwoo kung siya ba ay magpa-review ulit para mapataas ang kanyang rank. Pero alam niya pag nangyari yun, pagkakaguluhan siya ng lahat. Kaya nagpasya siya na hindi muna i-reveal hanggat hindi siya sigurado sa mga nangyayari sa kanya. Kaya ibinaling muna nito ang atensyon niya sa paghanap ng pera. At may nahanap nga siya na raid na makakasama siya sa attack force. At tinawag nga ang ating bida sa leader ng party. At nagpakilala sa kanilang mga sarili ang isa't isa. Samantalang pinagtatawanan ng ating bida mga lods dahil nalaman na siya ang tinaguriang the weakest hunter. Agad naman itong pinatigil ni Wang Dong-suk, ang leader ng party. Dahil ang kailangan lang naman nila ay ang makakapuno sa kulang na miyembro ng grupo. Agad-agad tiningnan ni Jinwoo kung anong rank ang kanyang magiging mga kasama. Maya-maya may dumating at sabi sa ating bida na tila pareho sila ng sitwasyon. I'm Eugene Hu, I'm 22, and ranks D, pakilala sa kanyang sarili. Gulat na gulat ang ating bida mga lods dahil suot ni Jinwoo ay mamahaling equipment at napatanong ang ating bida kung anak ba ito ng milyonaryo. Dahil i-rank nga lang ang ating bida, ang binigay sa kanyang trabaho ay magbitbit lang ng bagahe. Napatanong ang ating bida kung papasok ba sila ng dungeon na walang healer. At sinagot naman ito na mahirap magdala ng healing hunter sa personal attack force. Napabuntong hininga na lang ang ating bida at binasa ang kontrata. Confident ang mga member na makiklear nila ang dungeon na walang kahirap-hirap. Kaya nagdesisyon na ang leader na pumasok sa dungeon. Wika ni Jinwoo, wag na mag-alala ang ating bida dahil poprotektahan naman niya ito. Natawa na lang ang ating bida mga lods. Handa na nga ang lahat at sila'y papasok na ng dungeon. Napansin ni Wang Dong-suk na nahinto ang construction kamakailan lang. Tinakbo daw ng may-ari ang pera at pumunta abroad, sabi ni Jinwoo. Sagot naman ng ating bida, bakit mo sinasabi sa akin ang mga yan? Napatanong si Jinwoo sa ating bida kung okay lang ito dahil mukhang napakabigat ng dala nito. Kaya niya naman, sagot ni Jinwoo. Di na daw kailangan maging formal, sabi ni Jinwoo. Napatanong ulit si Jinwoo, kung ganito ba talaga katahimik ang ating bida? Madaldal lang talaga daw si Jinwoo, tugon ng ating bida. At pahiya naman itong tinanong kung nakakaabala na yung kadaldalan niya. Dahil ang pagiging hunter ay isa lang daw sa kanyang hobby. Nakarating na nga sila sa harap ng gate. Napansin ng mga hunter na mas malaki ang gate na ito kumpara sa mga usual C-rank gate. Kaya may duda ang ibang miyembro kung C-rank gate ba talaga ito. Tila ninenervyos si Jinwoo kaya napatanong ang ating bida kung first time niya ba ito. Ipinaliwanag ng ating bida kay Jinwoo na hindi naman importante kung gaano kalaki ang gate. Ang mahalaga, ang magical energy na dumadaloy sa loob ng gate. Minimeasure ito ng guild at binibigyan ng rank. Iniisip ng ating bida na first time niya din pumasok sa isang C-rank na gate. Nauna na ngang pumasok si Wang Dong-suk, bit-bit ang kanyang espada. Handa na rin si Jinwoo at ang ating bida. Napaisip ang ating bida na mababa lang ang kitaan ng D-rank o E-rank na hunter. Ngunit bakit nagsusuot si Jinwoo ng mamahaling gamit? Mukhang kumikita ang personal force na ito kaya magaganda ang gamit ng mga miyembro. Madilim ang paligid sa loob ng dungeon. Kaya nag-request si Wang Dong-suk na gumawa ng liwanag. At nagulat ang lahat sa kanilang nakita dahil wala daw mga monsters at wala ding liwanag. Normal daw sa dungeon na magkaroon ng kahit konting luminous stone sa paligid. Napatanong si Jinwoo kung meron bang dungeon na walang monsters. Pinatahimik saglit ng ating bida si Jinwoo. At narinig ng ating bida na may paparating. Kung wala daw liwanag, ibig sabihin gusto ng mga monster sa madilim.
Normal daw na mahihirapan ang mga monster na mabuhay sa madilim. Ngunit ibang usapan kung meron itong intelligence. Ibig sabihin, ang mga monster na ito ay hindi nakadepende sa kanilang nakikita at gumagalaw ito sa isang grupo. Napansin ni Jinwoo ito ay isang insect-type monsters. Nagulat ang lahat dahil baka nasa loob sila ng ants nest. Nahihirapan talaga sila lahat na makakita dahil sa dilim. Natukoy ni Jinwoo kung saan ang mga monsters, nasa itaas pala ito. At papunta na ito sa kanilang direksyon. Naghanda na ang lahat at sabi ni Jinwoo na manatili daw sa kanyang tabi. At ayan na nga mga lods, magsisimula na ang laban dahil nagpakita na ang napakaraming gagamba mula sa itaas. Agad-agad naman nagcommand ang leader na gumamit ng magic. Gumamit na nga ng magic ang isa sa mga hunter, ngunit napakarami lang talaga ng mga kalaban. Kaya nagpakawala si Hwang Dong-suk ng napakalakas na aura para malure ang mga kalaban papunta sa kanya. Effective nga at pumunta sa kanya lahat ng mga monsters. At agad itong nagkaman sa mga damage dealers na gumawa ng paraan. Mabilis namang rumisponde ang mga ito. Habang nakamasid lang ang ating bida mga lods. Magaling daw ang teamwork ng grupo, kaya nakakapag-raid ito nang walang healer. At tiyak, matagal na rin ang kanilang pinagsamahan, kaya synchronize ang mga ito. Pero talagang may duda ang ating bida mga lods. Maganda ang pinapakitang laban ng lahat, subalit disappointed ang ating bida dahil nakatayo lang ito at nanonood. At nung natapos ang labanan, agad-agad nilang kinokolekta ang mga magic crystals dahil hahatiin pa nito ng 9 na parte. Napatanong si Hwang Dong-suk sa ating bida kung paano niya alam na nasa bandang itaas ang mga kalaban. Tugon naman ito, naramdaman niya lang. May napansin ang isang hunter sa sugat ng isang monster. Agad naman itong tiningnan ni Hwang Dong-suk at nakita na hindi ito gawa ng isang sandata. Kaya napaisip ito kung nagpapatayan ba ang mga monster sa isa't isa. Kaya ibig sabihin na may mas malakas pa na monster kesa sa mga monster na ito. Wika ni Hwang Dong-suk, smells like money. Napansin agad ng ating bida ang masamang intensyon ng mga kasamahan nila at tinanong si Jinwoo kung mamahalin ba ang mga gamit niya. Sagot naman ni Jinwoo, oo. Bili daw to ng kanyang ama nung malaman na gagawin niya ang kanyang first raid. Wika ng ating bida, hindi niya alam kung ano ang nararamdaman niya, pero mas mabuti na mag-ingat. At dito po nagtatapos ang ating video mga lods. Kung nagustuhan nyo ang video, paki-like po, share at subscribe. Click nyo na din ang notification bell para updated kayo sa mga video na i-upload ko. See you sa susunod na chapter. Bye-bye! Thank you for watching. If you like the video, please consider to like, share, and subscribe for more videos like this. Thank you. Sayonara.